Para po sa mga gustong mag-apply o balak pa lang po mag-apply ng Japan Visa, US Visa o kahit anumang visa man po yan, meron na pong bagong website or visa center kung saan pwede po tayo doon mag-apply ng visa. Hi, this is Liz Kalim and welcome to my channel. So, ito pong sinasabi kong website. Ito po yung Visa Application Center or VFS Global, kung saan dito na po tayo mag-a-apply ng visa natin papunta ng ibang bansa. Okay, and nag-start po ito noong April 7, 2025. So, yung mga nakapag-apply or mag-a-apply pa lang po sa mga travel agencies ng visa, VFS Global na po yung magtutuloy po ng inyong mga applications. Kumbaga, guide na lang po ang mga travel agencies para sa mga visa applications. Take note lang po guys, dito po sa VFS Global, hindi po sila tumatanggap ng mga walk-ins. Okay, and need nyo po talagang magpa-appointment po doon sa kanilang website. Okay, and later po ituturo ko po sa inyo kung paano po magpa-appointment doon sa kanilang website. Okay guys, so i-search nyo lang po itong VFS Global dito po sa inyong Google. Okay. Ayan, so nandito na po tayo sa kanilang website. Ayan, so para po makapag-apply ng visa or kung saan po kayong bansa mag-a-apply ng visa. Ayan, for example, Philippines. And, sample lang naman po to. Ayan, Japan. Ayan, and click Take Me to the website. Ayan, so nandito na po tayo sa next page. So, meron po dito, apply for visa, book an appointment, find the center, and yung kanilang premium services. Ayan, so bago po tayo mag-jump in dito sa book an appointment, dito po muna tayo sa apply for visa. Okay, so dito po natin i-check yung mga visa na a-applyan po natin. Okay, and ito po yung mga step-by-step para sa pag-apply ng visa. So, 1, identify visa type. 2, begin your applications. 3, book an appointment. 4, pay your fees. 5, visit a visa application center. 6, track your application. And 7, collect your passport. Ayan. So, dito po muna tayo sa step 1. Ayan. So, the first step is determine which visa type you need and check whether your eligibility to apply for it. Okay, so click this link, visa type. Okay, so let's check for the types of visa. Meron po sila ditong tourism, package tour arranged by registered travel agency, transit, multiple entry visa for frequent traveler, multiple entry temporary visitor visa, and multiple entry visa for cultural or intellectual figures. Okay, so check naman po natin kung magkano naman yung fees nila. For Philippines, libre naman po yung kanilang fees. Ayan, so India, 300, temporary visa, 50. Ayan, other nationals, 1,150 and 250. Ayan. And let's check naman po para sa mga documents required. Ayan, yung mga pinili nyo pong visa types. Ayan, so i-click nyo lang po dyan para sa mga requirements. So, photo specification. Ayan, and processing time. And yung kanilang download forms. Ayan, yung forms po ng pag-a-apply po ninyo ng visa. Ayan, so tapos na po tayo dito sa tourism and check naman po natin for others. Ayan, so dito po sa others, ayan, meron po silang mga iba't ibang types of visa dito for Japan visa.
Ayan, business conference, cultural exchange, visiting relatives, visiting friends or distant relatives, visiting U.S. military personnel, spouse or child of Japanese national in the Philippines, student or worker, and dependent. Next, official, housekeeper hired by diplomat or official, medical stay, Nikkei Jin or Japanese descendants, Filipino parent traveling to Japan with JFC or yung mga Japanese Filipino children. Ayan, so check nyo lang po dito yung mga fees, documents, mga kailangan po sa inyong mga visa. And yung kanilang forms. Ayan, makikita nyo po dito sa visa type po ninyo. Ayan, i-click nyo lang po yung mga link na to. Ayan, at yung kanilang visa fees. Ayan, for Philippines, long-term stay or re-entry. Ayan, 1,150 pesos or and next, long-term stay or single, 1,150 pesos ang fees po nila. Ayan, and it says dito sa baba, aside from the visa fee, so meron pa po silang mga fee for visa applications. Ayan, so magdala lang po kayo ng extra money para po dito sa kanilang fees. Okay, so para po makapag-book ng appointment, kailangan nyo pa po mag-sign in muna dito sa VFS Global. Okay, so i-click nyo lang po itong I don't have an account kung wala pa po kayong account dito sa VFS Global. Ayan, para makapag-register, ilagay nyo lang po ang inyong email address, password, and confirm password. And then ang inyong mobile number. Okay, so ayan, nailagay na po natin yung email address and then yung password natin at yung mobile number po natin. Ayan, click register. Ayan, so meron po mag-email po doon sa inyong email address na nilagay dito. Ayan, i-check nyo lang po yun. Ayan, so ito po yung sinend ng VFS na link. I-click nyo lang po itong activate your account. Ayan. Ayan, so after activating your account, ayan, pwede na po kayong mag-login dito sa VFS Global. Ayan, so dito na po tayo sa next page. So first step is appointment details. Next, your details. 3, book an appointment. 4, services. And 5, review. Ayan, so kumpletuhin lang po natin itong mga forms na fill upan po natin dito. Ayan, so meron po silang mga visa centers sa Cebu, Davao, Makati, Parañaque, and Quezon City. Ayan, so yung napili ko is Quezon City dahil mas malapit po ito sa amin. Ayan, next, choose your appointment category. And next, choose your subcategory. Okay, so next step naman, dito naman po tayo sa details. So, put your first name, last name, gender, date of birth, yan, current national, passport number, passport expiry date, contact number, and ang inyong email address. Okay, so after ma-fill upan itong form, i-click ang save. Then, submit. Ayan, so kung meron man po kayong kasama ditong mag-a-apply ng visa, ayan, i-click nyo lang po itong add another applicant. And kung wala naman po, i-click nyo na ang continue. Ayan, and then submit. And next step is book an appointment. And so, dito po kayo mamimili ng time slot po ninyo.
Ito pong mga nakakulay green na box. Ayan, ito po yung mga available na time slot. Ayan, click lang din po ang submit. Then, scroll down. And so, meron po silang mga standard fee and premium lounge fee. Ayan, so dito po sa premium lounge, ayan, it says our most convenient and appointment option. Ayan, kung gusto niya po ng madali ang process, ayan, meron pong bayad na 2,200 pesos. At kung gusto niyo naman po ng budget friendly, dito po tayo sa standard. And after that, ayan, i-click ang continue. Okay, so next, dito naman po tayo sa services. Ayan. So, meron po tayong choices dito. Tulad po nito ang premium lounge. So, ito po yung mga inclusions ng mga premium lounge plus. So, total po nito is 3,970 pesos. And yung other services pa po nila dito. And after that, click continue. After ma-fill up pa nitong kanilang form, ayan, paki-double check lang po yung inyong mga na-fill upan kung tama. And after that, I accept the terms and conditions and pwede na po kayong makapagbayad through online. Okay, and kung may question po kayo or kung meron man po kayong gustong i-share regarding on this topic, don't hesitate na mag-comment po sa ating comment section. And once again, this is Liz Kalim. Thank you for watching. God bless and see you on my next vlog. It's not a game, it's a rich thing.